Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, nakakapangilabot ang kinahinatnan ng maraming lugar sa probinsya ng Cebu matapos nga dumaan ang matinding bagyong Tino. Nakatulong ka na ba? Mistulang binura sa mapa ang mga komunidad, lalo na ang mga nasa paligid ng mga daluyan ng tubig. Bubong na lamang ng mga tahanan ang nakalitaw sa mga binahang lugar. Patong-patong ang mga sasakyan matapos tangayin ng lumaragasang tubig baha. Nabalot sa makapal na putik ang mga kalsada at mga tahanan. Ang probinsya ng Cebu nga ang nakapagtala ng pinakamaraming casualties. Hindi bababa sa 138 ang namatay doon. Natagpuan na at meron pang mga missing. Maraming mga nasaktan at ang mga hindi pa rin matagpuan. Ayon sa Pag-asa, ang dami ng ulan na bumuho sa Cebu sa isang araw ay katumbas ng tubig ulan sa probinsya sa loob ng 1.5 buwan. Ganoon po karamit itinuturing ang extreme rainfall event ang nangyari sa Cebu na tipikal na nauulit kada 20 taon. Dahil nga sa climate change, asahan na nating mas magiging madalas ang mga ganitong maladelubyong pag-ulan. Hindi nakakatulong, kapanalig, na hindi handa ang ating mga infrastruktura para bawasan ang posibilidad ng pagbaha. At bakit hindi handa ang mga ito? Nauna na kasing umagos ang pera sa bulsa ng mga kurakot sa halip na ipampatayo ng matitibay at gumaganang flood control projects. Pero hindi lamang flood control projects gaya ng mga dam at dike ang solusyon sa malawakang pagbaha. Maliban sa magastos sa mga ito, madaling samantalahin ng mga tiwali ang mga ganitong proyekto. Kitang-kita ito, kapanalig, sa mga ginawa ng ilang taga-DPWH at ang kanilang mga kasabwat na politiko. Para kay UP Research Institute at NOAA Center Executive Director Mahar Lagmay, malaki ang maitutulong ng pagpapanumbalik ng mga kagubatan. Sa probinsya nga ng Cebu, mahigit 10,000 na hektarya ng kagubatan ang nawala sa huling 20 taon. Bakit? Dahil sa malawakang deforestation o pagpuputol ng mga puno. Kinakalbo ang mga gubat para sa mga quarrying o pagmimina ng bato at graba at para sa pagkatayo ng mga kabahayan o yung tinatawag po nating urban expansion. Humigit kumulang 19,000 na hektare ng kalupaan ng Cebu na dati ay balot na mga puno ay quarrying sites na ngayon. Kung walang mga punong sisip-sip ng mga tubig ulan, kapanalig, magiging mas grabe ang pagbaha. Kung walang mga punong kumakapit sa lupa, mas madaling guguho ang mga lupa. Kung kalbo na ang mga kagubatan, mabilis na babagsak ang tubig ulan sa mga ilog at komunidad. Kaya naman, pinaiimbestiga ng palasyo sa Department of Environment and Natural Resources o DENR kung ang malawakang pagkasira ng kagubatan ng sanhi ng matinding pagbaha na nangyari sa Cebu. Pero hindi kaya dapat DENR din ang dapat imbestigahan dahil nakalusot nga dito o pinalusot nito ang mga proyektong nakapamiminsala sa kagubatan. Ang sinumang magpapatayo ng gusali o magsisimula ng isang proyekto o negosyo ay kailangang kumuha muna ng Environmental Compliance Certificate o ECC sa DENR. Ito ang magiging batayan kung paano iiwasang masira ang kalikasan pati na rin ang mga negatibong epekto sa mga nakapaligid. Binigyan ba ng ECC ang mga gawaing kinakailangang magputol ng mga puno? Binantayan ba ng DENR ang mga proyektong ito? Tiniyak din ba ng kagawaran na mananatiling malusog ang mga kagubatan? Abay, silipin din dapat ang DENR, kapanalig. Kaya kapanalig, malaking kasalanan sa Diyos ang pagkasira sa kalikasan, kabilang ang pagpuputol ng mga puno at pagkalbo sa kagubatan. Hindi lamang ang kalikasan ang napipinsala, nakakompromiso din ang buhay at dignidad ng tao. Kitang-kita natin ito sa iniwang pinsala ng Bagyong Tino sa Cebu at ang iba pang dumaang bagyo sa ating bansa. Tungkulin ng DENR na nasa maayos na kalagayan ng ating mga kagubatan.
kung gagamitin nga natin ang mga salita ni San Pablo sa Roma 13:4. Ang mga nasa gobyerno ay mga lingkod ng Diyos para sa kabubuti ng lahat o common good. Naway makonsyensya tayo, lalong-lalo na ang mga namumuno sa pamahalaan ng Cebu. Bantayan natin ang ating mga kapaligiran, kabundukan. Huwag kalbuhin. Parusahan ang mga nagkasala. Alagaan natin ang ating mga kababayan at ang ating mga pamayanan. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.